So, Rolly, bakit mo naisip i-organize yung Taste of Manila? Anong naglunsad sa'yo dyan? Alam mo po, unang-una po ay nagpapasalamat din tayo at nagkaroon po tayo ng ikangay nailunsad natin ito bagamat ito po ay matagal ng tinalakay. Yung sinabi ko po sa inyo na 2008 po ito ay usapin na po itong pagtatayo ng ating ganitong kasayahan. Subalit yung nga, nawalan tayo ng na panahon, nawalan din ating mga kasama na pasangan. At ito po ay sarili kong pinagsikapan upang maidulot din natin sa ating mga kababayan at lalo na po sa ating mga may mga puhunan na may mga puhunan dito sa sentro ng Battersea St. Wilson. Ako po ay nagsumikap upang ito po ay maipasa ng ating City of Toronto na magawa po natin itong festival na ito. So, pumayag ang City of Toronto na ilunsad ngayong taon? Opo, at ito po ay binigyan po ako ng abiso nitong January 14 na ito po yung nakabinbin na aking inirehistro noong pang 2007 at ito po ay hanggang sa nandito po ang mga larawan ng aming pagtatalakay ni Mr. Chan kung paano po natin inulunsad ang aking ipinopropose na street festival kay Ambassador Chan at kay Chief Blair ng Chief po ng Police Toronto at ang ating si Rene Valdez na ating pong Community Police Services. Kailan naman yung picture na yan? Ito po ay itong kuha po ito nung nag-present po ako na ito po ay nabibinbin nga itong festival na pagbigyan tayo ng tulungan tayo ng pulis kung sakaling matuloy. 2011 po ito. Nagpanibago ako ng sistema. Sabi ko, kung hindi matutuloy ang business improvement, maaaring i-propose ko yung festival. Sapagkat tayo lang yung wala yung festival. Wala tayong festival. Diba? Ngayon, nung aking inano ito, nag-antay ako habang walang signal ang city. Nagbigay ang city ng signal noong January 14, 2014. Na ikangay, interesado ba ako na ipagpatuloy yung nasimulan noon? Sabi ko, oo. So, at that time, nagbuo ako ng mga kasamahan ng Board of Directors. Yun. So, merong organization dito? Yes. Anong pangalan ng organization? Ang organization po natin, na makikita po ninyo dito, na Philippine Cultural Community Center, ay isang ikangay maganda po ang layunin. Ang Filipino Cultural Community Center na binubuo ng aking mga organisasyon, katulad ng aking mga board of director at ako rin po ang chairman, ay isang makakatulong sa darating na panahon at hindi magtatagal sa ating mga kababayan. Sa serbisyo ng mga Pilipino, ng migrante, ng anuman na immigrant, mga family, Canadians, at iba-iba pang serbisyo po ang aming tinatalakay. So, as of today, Rolly, ilan ang mga sponsors, mga supporters itong Taste of Manila? At yun nga, ito't makikita naman natin at ito is transparent. Wala po tayong tinatago at nakalantad po lahat yan. At ang humigit kumulang po sa kulang-kulang sa 100, 76 na po. 76 na businesses po nakatala na po dito. So, ibig sabihin niya talagang receptive ang community dito sa itong plano mo magkaroon ng Taste of Manila? Opo. At sila po yung naghikayat din na kahit hindi natin nilalapitan, sila po lumalapit upang makipag-ugnay at tumulong sa ating gagawing festival. Okay. So, yung festival ang tawag mo dyan sa Taste of Manila. Ano meron dyan bukod sa, Yun po, meron po tayong mga live band, meron po tayong mga local na mga awit, at meron po tayong dadating na supported by TFC na ikangay mag-entertain po sa atin at sila po yung nag-sponsor din. Okay. Only magmula ng 2008, inisip nyo nang mag-organize ng Taste of Manila. Anong ma-benefits naman sa community niyan? I understand that this is
on behalf of the Philippine Cultural Community Center, of which you are the president and the chairman. So anong plano diyan? Ang una po natin na ang una ko pong inisip diyan ako po ay nagserbisyo sa gobyerno na matagal. Halos 17 taon na tayo sa konsulado at nakakaisip din po tayo na ang ating mga kababayan ay nakikita rin po natin na tayo ay dapat na tumulong din pagdating ng tayo ay nag-retire. Naisip ko po na magtayo at mag-propose ng Filipino Cultural Community Center na ang aking pong layunin ay upang makapagserbi sa mga Pilipino, lalo natin mga kababayan na manggagawa, na meron tayong kaalaman sa mga dapat nilang gawin at mga pangangailangan nila. So, halimbawa kasi maganda ang feedback itong Taste of Manila, talagang sinusuportahan ng komunidad. Kung kikita yan, ano naman ang gagawin nyo sa kung ano man ang pondo makalap niyo dyan? Katulad po nga ng ating sinabi at tanong ninyo na ito ba ay kung kumita ay saan malalaan ang pera. Tayo po ay may binabalak na community center upang mag-umpisa tayo sa maliit at kung papalarin po tayo at magsusuporta po ang ating mga kababayan at ating mga kasamahan ay maaari pong sa paglaki ng ating serbisyo sa ating mga kababayan as a community center. Okay. So, sa tingin mo, walang masyadong organization na ganyan ang serbisyo sa komunidad? Sa palagay ko po ay iba-iba po ang kanilang mga layunin at ito po naman ay siguro ay napaka magandang layunin at kaisa-isa pong nagbabalak ng serbisyo hingil sa mga pangangailan ng ating OFW at ating mga manggagawa at imigrante sapagkat tayo po ay laki sa serbisyo ng ating ginagawa sa konsulado. Okay.